Breaking news, sa lumalawig na digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at ng Iran at nadadamay pa ang maraming mga bansa sa Middle East, Australia hindi na nakatiis, nagpadala na ng kanilang spy plane at mga missiles. Sasali na nga ba sa giyera ang Australia laban sa Iran? Sino nga ba ang nag-request ng mga missiles na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang video ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan mga kaibigan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay March 11, 2026 at nagbabaga na naman at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Gaya ng ating sinabi sa ating intro, ang digmaan sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran ay lumalawig pa at patindi pa ng patindi sapagkat hindi lang ang mga bansa sa Middle East ang nakikialam ngayon. Maliban sa Lebanon na winasak na rin ng puwersa ng Israel dahil ang Hezbollah nagsagawa rin ng pag-atake sa Israel bilang paghiganti sa namayapa na Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Hindi rin nakaligtas ang Cyprus, hindi rin nakaligtas ang Turkey at katunayan ang Turkey mga kaibigan ay nagbigay na ng babala sa Iran sapagkat pangalawang beses na ang missiles ng Iran ay nakapasok sa teritoryo ng Turkey. Ayon sa Turkey, kahit na magkaibigan sila ng Iran, pero kapag patuloy itong gagawin ng Iran ay mapipilitan raw ang kanilang puwersa na magsagawa ng military action laban sa Iran. Ito ay upang madepensahan ang kanilang teritoryo at ang kanilang mga sibilyan. Ang Turkey ay bahagi ng NATO at alam na ng buong mundo na merong batas ang Turkey na kung sino man sa kanilang miyembro ay atakihin ay para na ring inatake nito ang buong samahan ng NATO. Kaya obligado ang buong NATO na tumulong. At dahil sa halos araw-araw na isinasagawang pag-atake ng Iran sa mga base militar ng Amerika na nakapwesto sa Middle East, maging sa Israel, hindi maiiwasan na nadadamay ang maraming mga bansa sa Middle East, gaya ng Saudi Arabia, ng UAE, ng Qatar. Of course, gumagamit din ng mga missiles ang nasabing mga bansa sa Middle East. Ito ay upang salubungin ang mga ginagawang pag-atake ng Iran, gaya ng kanilang ginagamit na mga ballistic missiles, mga drones at mga fighter jets. Lahat ng ito ay hindi naman mapapabagsak ng saranggola lamang, magpapalipad sila ng kanilang mga missiles and of course, magastos ito. At dahil dito, ang UAE ay nag-request na ng tulong, suporta mula sa ibang bansa upang makatulong sila na i-intercept ang mga ginagawang pag-atake ng Iran. Anong bansa naman ang tinawagan ng UAE upang makahingi ng tulong at magpadala ng kanilang mga puwersa? Ayon sa ulat ng Al Jazeera, ang UAE ay tumawag sa Australia upang humingi ng tulong. Hindi naman tumanggi ang Australia. Tinanggap ng Australia ang request ng UAE. Agad na nagsalita ang pamunuan ng Australia at isinapubliko kung ano ang kanilang gagawin. Nilinaw ng Australia kung ano ang dapat nilang gawin sa pagpapadala ng kanilang puwersa. Ayon sa Australia, magpapadala sila ng kanilang mga spy plane, maging ang Wedge Tail at magpapadala rin sila ng maraming mga missiles. Ayon sa Australia ay kanilang i-deploy ang country's most sophisticated military surveillance plane at ito ay ino-operate ng 85 na defense personnel. Meron itong kakayanan na mag-intercept ng napakaraming drones ng Iran kahit pa man mga ballistic missiles. Ayon sa Australia, marami ng ganito ang kanilang ipinadala sa Ukraine. Ito ay upang madepensahan ang mga sibilyan sa Ukraine laban sa mga isinasagawang pag-atake ng Russia. Pero nilinaw ng gobyerno ng Australia na ang kanilang pagpapadala ng mga spy planes at mga missiles hindi ito upang magsagawa ng direct attack sa Iran, kundi ipinadala lamang ito upang depensahan
ang kanilang mga Australian citizen na nasa bansang UAE at maging sa Saudi Arabia sapagkat ayon sa Australia, libu-libong mga Australian ang nasa Middle East at responsibilidad raw nila na mapangalagaan at maprotektahan ang mga ito. Wala rin daw kinalaman dito si President Donald Trump. Sa kabilang dako, sa mga malalaking airstrike na isinasagawa ng Amerika katuwang ang Israel sa loob ng Iran, may pinakabagong pahayag si President Donald Trump. Taas ang sinabi ni President Donald Trump na hindi niya papayagan na ang Iran ay magdomina ng oil sa rehiyon, lalong-lalo na sa Middle East o sa buong mundo. Kaya no choice raw siya, atakihin na lang daw ito ng atakihin. Pero maliban pa sa usaping oil, meron ding ipinahayag si President Donald Trump na isa sa mga dahilan kung bakit niya inatake ang Iran sapagkat meron silang intelligence report na di umano nais na dominahin ng Iran ang buong Middle East. Of course, hindi ito magugustuhan ni President Donald Trump. Bakit? Sapagkat halos ng mga bansa sa Middle East, lalong-lalo na ang Saudi Arabia at mga katabing bansa nito, aliado ng Amerika. What if kung makuha ng Iran ang buong Middle East at iba pang mga bansa ay mawawala ng paa ang Amerika sa Middle East? Kaya ayon kay President Donald Trump, lahat ng pwede nilang gawin ay gagawin nila upang ang Iran ay hindi makapamayagpag sa Middle East. Isa sa mga pruweba raw dyan mga kaibigan ay ang pagpapakalat ng Iran ng mga militanteng grupo gaya ng Hamas, Hezbollah, Houthis, Kataib Hezbollah, Al-Qaeda. Lahat ng ito ay sinusuportahan daw ng Iran. Ito ay upang magmanman sa Middle East. Isa pa sa kanilang pakay ay upang i-wipe out ang Israel. At alam naman natin mga kaibigan na ang Israel ay isa sa mga pinakamatatag na aliado ng Amerika dito sa Middle East. Kaya ganun na lang ang effort na ginagawa ng Amerika. Gumastos ito ng bilyon-bilyon. Meron pa ngang mga Amerikanong sundalo ang nasawi dahil sa operation na ito. And talking about operation mga kaibigan ng Amerika at Israel sa Iran, wala pang sinasabi ang presidente ng Amerika na pinal na ang mga lumabas na balita na magsasagawa sila ng ground operation sa Iran. Ayon naman sa Iran, kung magsasagawa sila ng ground operation ay yan na ang katapusan ng mga sundalo ni President Donald Trump. Sa bagay, medyo mahihirapan talaga ang Amerika at Israel kung magsasagawa sila ng ground operation sa Iran sabagat ang Iran mga kaibigan na hindi naman pipitsuging bansa. Marami itong mga missiles. Ano ang laban ng ground operation kung ang ititira sa kanila mga drones at mga missiles? Kaya mas maigi siguro na airstrike muna, kumbaga maglinis muna ng daan bago pumasok ang ground troops. Mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam ang inyong mga komento at opinyon dyan sa comment section. At mga kaibigan, hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.